Ang nakaraan, muli na namang nagpasiklab ang ating bida sa pagpapakita ng pagpapahayag at pamumuhunan sa isang kumpanya. Pinahiya niya din ang isang presidente ng isang kumpanya na si Madong lubos ang pagsisisi nito sa kanyang pagkalaban sa ating bida. Maraming nakilala ang ating bida upang mapalawig ang kanyang impluwensya. Ang lahat ay nakita ng kanyang dating kasintahan na si Lexel na mukhang pera at lahat ng ito ay kanyang pinagsisihan. Ang pagpapatuloy, makikita ang ating bida na kausap ang dati niyang kaklase. Sinasabi ng ating bida na maraming taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita ito inabot ng ating bida ang kanyang kamay ngunit ito'y binaliwala lang ng mayabang. Binanggit ng mayabang na wala itong gaanong ipinagbago. Naalala niya na ang kalagayan ng kanyang pamilya noon ay hindi maganda, na ang kanilang mga damit ay binibili lang mula sa murang tindahan, at maaaring magsuot ng parehong damit sa loob ng maraming taon. Ito pala ang hangal na si Zhu Fei, dating kaklase ng ating bida. Tinanong ng ating bida kung ano na ang pinagkakaabalahan niya at sambit sa sarili na kung tama ang kanyang natatandaan. Dati itong may maliit na negosyo pero nalugi ito sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ku Mag na siya ay may maliit na negosyo ngayon at gusto niyang bumili ng isa pang bahay bilang reserba. Tinanong niya kung maaari ba siyang sumama para makita rin ang bahay. Dagdag pa niya nang may pagmamalaki na nais din niyang malaman ang opinyon nito. Sinabi niya na hindi dapat bilhin ang maliit na apartment dahil, sa kanyang pananaw, nakakahiya iyon. Sumang-ayon si Suyo at binanggit na ang bahay ay sumisimbolo sa estado ng isang tao, at natural na magkaiba ang pamumuhay sa maliit na bahay at sa isang villa. Sinabi niya kay Yan mo na mamimili muna siya ng bahay, hindi naman ito magtatagal. Pumayag ang ating bida, sinasabing wala rin siyang ginagawa kaya maaari siyang maunang pumili upang hindi maantala ang negosyo nito. Sinabi ni Meng Yo na masyadong mapangahas ang mga ito. Sinimulang alalayan ng mahaderang babae si Zhou Fei at tinanong kung nais nitong makita ang kanilang boutique house, at binanggit na maganda ang kanilang paligid at lokasyon. Sinabi ni Yan mo kay Meng Yo na lalabas siya sandali upang tumawag at babalik agad, habang nagpakita ng inis sa grupo ng mga taong mapangmata. Sa kabilang banda, iniabot ni Zhou Fei ang kanyang card at sinabing hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Nais niyang maayos ang lahat ng mahinahon at sinabing kaya niyang bayaran ito kaagad. Binanggit ng ahente na ang presyo ng suite ay $2 milyong at tinanong kung nais na ba nitong ituloy ang pagbili. Iniisip niyang napakaganda ng makakuha ng ilang libong dolyar na komisyon sa pamamagitan lamang ng pagsasara ng order na ito. Kinumpirma ni Zhou Fei na gusto niyang bilhin ito ngayon at handa siyang sagutin ang anumang tanong. Sa may malamig na ekspresyon inaalala niya kung paano ang ating bida ay laging mahusay sa akademya at popular sa mga babae. Ngayon nakikita niya ang pagkakataong malampasan ito at gustong subukan ang kakayahan nito. Nilapitan ni Zhou Fei si Meng Yo at tinanong kung nasaan si Yan mo, iniisip na natatakot itong matalo at tumakbo na lang. Dumating si Yan mo at sinabing gusto niyang bumili ng bahay, kaya paano siya tatakbo? Ipinaliwanag niyang may nangyari kaya't bahagyang naantala ang kanyang pagdating. Tinanong ni Zhou Fei kung anong uri ng bahay ang plano nitong bilhin at kung kailangan ba nito ng tulong sa pagrekomenda. Binanggit niya na ang kanyang ama ay nagtatrabaho pa rin sa construction site at iminumungkahi niyang magpahinga na ito. Sinabi niyang mas mabuti pang bayaran ito ng mas mataas buwan-buwan kaysa mahirapan sa ibang lugar at makita itong nasa mahirap at kalunos-lunos na sitwasyon, binigyang diin ang kabutihan ng pagtulong sa iba. Sinabi ni Meng Yo na ang pagkakaroon ng kaunting pera ay hindi nangangahulugang maaaring hindi na igalang ang dignidad ng iba. Dagdag pa niya na ang pera ng ating bida ay pinaghirapan nitong kitain, kaya't hindi ito mas mababa sa iba. Depensa ni Zhou Fei na gusto lang naman niyang tumulong at tanong niya kung paano yun magiging pagyurak sa dignidad. Nagpasalamat si Yan mo sa kabaitan ngunit binalaan si Zhou Fei na kung magsasabi ito ng hindi tama, huwag itong magtaka kung itakwil siya ng kanilang dating mga kaklase. Kinilala ni Zhou Fei ang tulong ngunit iginiit niyang tinuturuan niya ito ng perspektibong maaaring hindi palubos na nauunawaan nito, tinawag niya itong 50 pintuan na hindi nito maintindihan. Iginiit ng babaeng hangal na sa huli, hindi naman siya hindi kayang bumili ng bahay, kaya't walang saysay ang mahabang usapan na may masamang tingin.
Tinanong ni Zhou Fei kung wala bang mga gwardya at iminungkahi niyang paalisin si Yan Mo dahil ginugulo nito ang kapaligiran para sa mga potensyal na mamimili ng bahay na kakawala ka ng gana dagdag pa nito. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking may itim na buhok na may dalang card at sinabing ito ay gold card ng kanilang bangko. Humingi ng paumanhin si Yan Mo sa abala at nagpasalamat sa serbisyo. Sinabi ng lalaki na ikinagagalak niyang tumulong. Lumabas si Manager Yang at tinanong ang tungkol sa gulo at kung ano ang nangyari. Itinuro ng ahente si Yan Mo, sinasabing malinaw na hindi nito kayang bumili ng bahay at nanggugulo lamang. Ipinakita ni Yan Mo ang kanyang gold card, hinahamon ang ideya na hindi niya kayang bumili, pinakita agad ng ating bida ang kanyang SDIP. Labis na nagulat si Manager Yang at humingi ng paumanhin sa abala at nag-alok ng kanyang tulong kay Yan Mo, tinanong kung paano siya makakatulong. Kinuwestiyon ng ahente ang aksyon ni Manager Yang, sinasabing nagdudulot ng problema si Yan Mo sa kanilang sales office. Humingi ng paumanhin si Manager Yang, ipinaliwanag na hindi naabisuhan ang kanyang tauhan tungkol sa sitwasyon at humingi ng pangunawa. Pumasok si Zhou Fei, iginiit na siya ang malaking customer na bumili ng bahay mula sa kanila at nararapat siyang igalang, hindi tulad ni Yan Mo. Ipinahayag ng manager kung alam niya ba kung ano ang nasa kamay na gold card ng ating bida. Yabang ng kumag na ako ang totoong VIP sa bangko na isang basurang card sambit niya kay Yan Mo. Nagulat ang hangal nang makita ang card na SDIP, saan mo ninakaw yan? Kausap ang sarili na alala ang dalawang vilya sa pangunahing lugar na ilang taon pa lang ang nakalipas ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa halaga ng ari-arian, kaya't posible itong kumita ng maraming beses sa orihinal na puhunan. Tinanong ni Yan Mo ang presyo ng dalawang villas sa gitna, at kinumpirma ni Manager Yang na parehong 10 milyong dolyar bawat isa. Pumayag si Yan Mo na bilhin ang mga ito. Siniguro ng ahente na siya na ang bahala sa proseso ng pagpaparehistro. Inutusan ni Yan Mo ang ahente na ilapag ang card at tinanong kung siya ba ay initusang kumilos. Iginiit niyang maaari kung ipagkatiwala ang kanyang 2 milyong dolyar na negosyo sa kahit kanino man maliban sa iyo. Ipinahayag ni manager na personal niyang hahawakan ang transaksyon ni Ginoong Yan at sinabi sa ahente na simula bukas, hindi na siya kailangang pumasok sa trabaho. Lumapit si Zhou Fei kay Yan Mo at nagpahayag ng tunay na pagkamangha. Inaming hindi niya inaasahang makakamit ni Yan Mo ang ganitong tagumpay. Sinisi niya ang sarili para sa kinalabasan na ito at iminungkahing mag-inuman sila mamaya. Iniutos ni Manager Yang sa mga gwardya na paalisin si Kumag, at inatasan ng isa sa mga gwardya na umalis ito nang hindi pumapalag. Kinuwestiyon ni Zhou Fei ang kanilang mga aksyon, tinanong kung nais ba nilang makita siyang hilahin palabas ng mga gwardya. Ipinaalala ni Yan Mo na siya mismo ang nagmungkahi ng pagtawag ng seguridad upang paalisin siya. Itinanggi ni Zhou Fei na sinabi niya iyon at humingi ng paumanhin sa ating bida. Hindi pinansin ng gwardya ang paliwanag at iginiit na sumama na lamang ito palabas. Samantala, tinanong ni Yan Mo ang tungkol sa kakayahan ng sistema na paganahin ang mga kasanayan, na masuri ang swerte ng iba, at kung paano ito magagamit. Ipinaalam ng sistema na ang kakayahang unlock ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang antas ng swerte ng isang tao o bagay ayon sa kanyang kagustuhan, at maaari niyang gamitin ang kakayahan upang matukoy ang mga kayamanan. Napagtanto ng ating bida na kaya niyang makita ang swerte ng ibang tao sa kanyang kagustuhan at sa wakas ay nakita niyang praktikal ang kakayahan. Sinubukan ng hangal na bawasan ang tensyon, sinasabing kapag naayos na ang lahat, maaari pa rin silang magkasalo sa isang pagkain. Habang pinagmamasdan ng itim na aura sa paligid ni Zhou Fei, binalaan siya ni Yan Mo na ang mga kamakailang pangyayari ay nagmumungkahi ng nalalapit na kamalasan. Bilang dating kaklase, pinayuhan niyang mag-ingat ito upang maiwasan ang mga pagsisisi. Tumugon si Zhou Fei na kahit may pera, isa lang itong mayamang magsasaka. Tinanggal ni Yan Mo ang kanyang mabuting payo bilang walang halaga. Kinilala ng ahente kay Manager Yang ang kanyang pagkakamali at humiling ng isa pang pagkakataon. Sinabi ni Manager Yang na hindi na kailangang magpaliwanag pa at inutusan siyang pumunta sa finance office upang kunin ang kanyang huling ayuda. Sinabi ng ahente na ang kanyang ama ay maraming taon nang may sakit at kung wala siyang trabaho, sila ay haharap sa masaklap na kapalaran. Nagpahayag ng simpatsya si Meng Yuo, sinasabing kaawa-awa ang sitwasyon. Nagsalita si Yan Mo, nagmungkahi na ibalik ang ahente,
binibigyang diin na mahirap ang buhay para sa lahat at nararapat na mabigyan ito ng isa pang pagkakataon. Sumang-ayon si Manager Yang sa hiling ni Ginoong Yan at binigyan ang ahente ng isa pang pagkakataon. Nagpasalamat ang ahente, nagpapasalamat kay Manager Yang at Ginoong Yan sa pagpapatawad, humihiling ng isa pang pagkakataon. Nangako siyang gagalingan niya ang kanyang trabaho sa hinaharap. Habang pinagmamasdan si Mengyo na papalibutan ito ng gintong aura, napansin ng ating bida na maganda ang kanyang swerte, na nangangahulugang magtatagumpay siya sa buhay. Makalipas ang ilang sandali, dalawang babae ang nakamasid sa ating bida at kay Mengyo. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay nagkomento kung gaano kabait at mapagbigay na binata siyan mo, at iminungkahi na ipakilala ito sa kanyang anak dahil mukhang wala itong kasintahan. Binanggit ng babaeng may itim na buhok na ang kanyang anak ay halos kaedad din ito. Nagpasalamat ang ating bida, tinawag ang babae na tita, at nilinaw na si Mengyo ang kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niyang naroon sila upang bumili ng bahay. Sinabi ni Yan mo kay Mengyo na ayaw niyang makipag-blind date at hiniling ang pakikipagtulungan nito. Pumayag si Mengyo at umusag sa gilid. Tinanong siya ni Yan mo kung ano ang problema at napansin niyang namumula ang kanyang mukha. Iginiit ni Mengyo na ayos lang siya ngunit nagtataka sa biglaang pangyayari, nakatanggap ang ating bida ng mensahe at nang suriin ito, nalaman niyang si Fang Lexel ay nasa kwarto 606 at humihingi ng tulong. Naisip ni Yan mo ang posibilidad na hindi kusang loob na pumunta si Fang Lexel sa hotel kasama si Madong. Nag-alala si Mengyo para sa kaligtasan ni Fang Lexel at hinimok si Yan mo na tulungan ito, binibigyang diin na kung hindi niya gagawin, siya rin ang magsisisi. Tinanggihan ni Yan mo ang sitwasyon at sinasabing hindi ko na yun problema. Naguluhan na may pag-aalala, tinanong ni Mengyo ang kanyang desisyon at pinilit siyang pumunta, dahil gabi na. Tinanong ng ating bida si Mengyo tungkol sa kanyang sarili. Sinabi nito na okay lang, hihintayin siya habang pumupunta siya para iligtas ang babaeng maharot. Tumakbo palayo ang ating bida at sinabing pupunta siya. Sinabi naman ni Mengyo na maghihintay siya at hindi siya aalis. Pagkalipas ng ilang oras, sa Jingpang Hotel, ikaw 606 na kwarto, napansin ni Madong na mukhang napakapayat ni Fang Lexel, ngunit nagulat siya sa bigat ng mga bundok na dala nito pagtitig ng manya. Hiniling ni Gold Digger na huwag siyang hawakan ni ng matabang si Madong. Nagmayabang ang hangal na mataba tungkol sa kanyang kayamanan at kapangyarihan, at tinanong kung bakit siya hindi nasisiyahan sa pagsunod nito sa kanya, habang sinasabi na ipinakilala siya ng kanyang pamilya para sa ganitong layunin. Nagmakaawa si Lexel na pakawalan siya. Pinilit ni Madong na nangako siyang sasamahan ito, sinasabing nagpapanggap lamang siyang inosente. Tinanong niya ang mga kilos nito at ipinaalala na ito ang napagkasunduan nila, pinunit ang damit, lumabas ang dalawang globo ni Lexel. Nagmakaawa ulit si Fang Lexel. Narinig ni Taba ang pinto na dahan daw ang bumukas at nagtanong ang manyok kung sino yan. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang ating bida sa kwarto. Tiningnan siya ni Madong at tinanong paano ka nakapasok pogi, at ipinakita ng ating bida na kinukuhanan niya si Madong. Nagalit si Taba at agad-agad kukunin ang cellphone ng ating bida ngunit sinipa lang siya nito at napasuka. Bumagsak ito agad-agad sa sahig. Galit na sinabi ni Taba na bakit mo ako sinaktan, ang balak ko lang ay patulugin ang iyong babae. Maghahanap ako ng taong bibigyan ka ng matinding bagbog, yabang nasambit nito habang nakakadama ng sakit. Sinipa ulit siya ni Yan mo sa muka at tinanong siya, ulitin mo nga Taba. Sinabi ng hangal na hindi katanggap-tanggap ang mga ganong salita, at idiniin na kahit anong gawin niya, walang babaeng magkakainteres sa kanya. Sinipa ulit ni Yan mo si Madong, dahilan upang magmakaawa ito at aminin na mali siya, nagmamakaawan na huwag na siyang saktan dahil baka masira ang mukha niya. Napasinghap ang ating bida at nakita si Gold Digger at tumingin ng may pang-aakit, sabay sabi na umiinit ang kanyang katawan, at inisip ni Yan mo ang sitwasyon. Nagtatanong kung bakit ito nangyayari, drinoga ba ito ni Taba? Sambit sa sarili. Nagdesisyon siyang tulungan ang kanyang ibab, sinabing dadalhin niya ito sa banyo upang maghilamos at maglinis ng ulo. Inilagay niya ito sa bathtub at sinabing lalabas muna siya, at tumawag na lamang kung kailangan siya. Samantala, iniisip ni Madong kung laging papaano na hindi sinasadyang matuntan ng ating bida si Lexel sa bawat sitwasyon at galit na sinasabi sa sarili kung ilang beses pa niya kayang maligtas si Lexel habang ito ay gumagapang.
Sinubukan niyang tumakas habang gumagapang, ngunit nakita siya ng ating bida, hinapakan ang kanyang puwetan, at tinanong kung akala niya ba na basta na lang siyang makakaalis dito. Sinabi ni Madong na sinaktan siya ni Yan Mo kahit wala naman siyang ginawa kay Fang Lexel at tinanong kung ano ang pakay ng ating bida sa niya. Ipinaalala ni Yan Mo kay Madong kung paano niya nadala si Fang Lexel dito umpisa pa lang, dagdag pa nito na may surveillance footage dito bilang ebidensya. Hinamon niya si Madong na umalis kung hindi siya natatakot iniisip na ng ating bida kung paano niya huhuhyutan si Taba. Tinanong ni Madong kung ano ang gusto ng ating bida, at sinabi ni Yan Mo na dahil may pera si Madong at gusto niyang gamitin ito para manipulahin ang mga babae, maiiwasan nito ang pagpapalabas ng surveillance video sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera, itinuturing itong maliit na kabawasan. Dagdag pa ng ating bida. Naniniwala si Yan Mo na hindi sobra kung kikita sila mula kay Madong para mabuhay at para sa mas mabuting layunin. Tinanong ni Madong kung balak bang makipagtulungan ni Yan Mo kay Fang Lexel upang kikilan siya. Tumanggi si Madong na sumunod, at tumugon si Yan Mo na hindi dapat niya pagsisihan ang pagpapalabas sa internet nito bukas. Idinagdag pa ng ating bida na hindi nakikinig ang Jingpang Hotel sa lahat ng tao at hindi ililipat ng manager ang surveillance footage kay Madong pananakot pa nito. Inakusahan si Madong na naloko siya, at sinabi ni Yan Mo na kilala niya ang hotel manager ng personal, na nag-udyok kay Madong na tanungin kung paano niya nakuha ang emergency card ng hotel. Muling tinanong ni Yan Mo ang sitwasyon at kung isinasaalang-alang na ni Madong ang kanyang alok. Inamin ni Yan Mo na nakuha nila ang room card salamat sa tulong ni Manager Yan. Tinanong ni Madong kung magkano ang hinihingi, at iminungkahi ni Yan Mo ang 5 milyon, na binibigyang diin na ang pagkalantad sa mga video at larawan ay sisira sa buhay ni Madong. Sumagot si Yan Mo na 40 milyon ang hinihingi niya. Sinabi ni Madong na hindi niya kayang magbigay ng ganoon kalaking halaga at iminungkahi ang 30 milyon, na kalaunan ay napagkasunduan sa 30 milyon. Pumayag si Yan Mo sa binuwas na halaga, na binibigyang diin ang pangangailangan ni Madong na panatilihin ang kanyang pangako, kung hindi ay maaaring ilabas ang kompromisong material. Lumabas si Fang Lexel mula sa banyo pagkatapos maligo, at sinabi ni Yan Mo sa kanya na hindi pa umaalis si Ginoong Madong. Idinagdag niya na ang 30 milyon ay mukhang kayang ibigay ni Madong. Habang naghahanda siyang umalis, napabulong si Madong na malas siya ngayong araw ngunit iginiit na kontrolado niya ang sitwasyon. Sinuri ni Yan Mo ang kalagayan ni Fang Lexel, at nagpasalamat siya sa nauna niyang ginawa. Sinabi niyang ayos lang iyon at binanggit na aalis na siya. Tinanong niya tungkol sa balitang nais niyang mamuhunan ng 15 milyon sa Nebula Group. Tinanong ni Yan Mo kung hindi niya nakita ang paglipat niya ng pera sa Nebula sa mismong oras. Itinanong niya kung paano siya biglang nagkaroon ng ganoon kalaking pera at kung saan niya ito nakuha. Sumagot si Yan Mo sa pamamagitan ng tanong kung mas mahalaga ba ang pera kaysa sa damdamin, at bakit pinapahalagahan niya ng gusto ang pera gayong pinili niyang makasama siya. Naghanda nang umalis si Yan Mo, sinabing ligtas na at makakahanap siya ng paraan upang makauwi. Pagkatapos, muling nakabalik na ang ating bida sa Blue Water Bay Sales Department. Nakaupo ang ibab ng ating bida sa sofa kasama si Manager Yan. Dumating si Yan Mo at tinawag si Meng Yo. Tinanong niya kung nalutas na ang usapin. Kinumpirma niya na naayos na ito, at nagpasalamat siya kay Manager Yan para sa tulong. Sinabi ni Manager Yan na bilang kumpanya ng Jingpang Hotel, si Yan Mo ang kanilang pangunahing customer, kaya naaangkop lamang na tulungan siya. Tinanong ng ating bida si Meng Yo kung siya ba ay kinakabahan. Inamin niyang medyo kinakabahan siya, pangunahin dahil magtatapos na ang oras ng trabaho niya, at kasama niya si Manager Yan buong oras. Ipinaalam ni Yan Mo kay Manager Yan na babayaran niya muna ang balanse at kukumpletuhin ang iba pang mga proseso kinabukasan upang makatipid ng oras ni Meng Yo. Nagbago ang tagpo sa opisina ni Madong. Makikita si Madong na wasak ang muka at puro pasaglit na glit ito sa ating bida at minumura ito. Kita na ginagamot siya ng kanyang mga tauhan. Sinasabihan ng kumag na lagyan ng gamot dahan-dahan ang kanyang mga sugat. Nagtanong ang dilawang buhok na kung sino ang nangbagbog sa niya ng ganito, hahanapin namin at lilinisin namin para sayo. Sino pa ba kung sino din ang gumulpi sa inyo mga hangal? Si Madong ay nakaupo na puno ng galit na determinasyon, hawak ng mahigpit ang buong alok sa kanyang mga kamay habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang.
Plano niyang harapin muna ang pamilya Fang upang matukoy kung mananagot ba si Fang Lexel sa pagbabayad ng 30 milyon. Sa tahanan ng mga Fang, pinag-usapan ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkawala. Sinabi ng kanyang ina na maaaring maganda itong senyales, na nagpapahiwatig na malamang na naakit niya ang atensyon ni Madong at ginagamit ang kanyang kagandahan. Sa mga sandaling iyon, ang ina ni Fang Lexel na Maadera, ay halatang balisa ngunit tila nasisiyahan, ay tinanong ang kanyang pagkalit. Gayunpaman, mabilis niyang pinutol ang usapan, inanunsyo na walang magiging kasunduan kay Madong. Nagulat, humingi ng paliwanag ang kanyang ina. Sinabi ni Lexel na drinoge siya ni Taba at sinabing tikan na siyang gahasain. Sinabi niya din ang pagliligtas sa kanya ng ating bida. Nang mabanggit ang panghihimasok ni Yan Mo, agad sumagot ang kanyang ama. Ano bang gusto ni Yan Mo pagtatanong nito? Samantala, si Fang Lexel, na alam ang pagbabago ng ating bida, ay binanggit ang mga kamakailang investment at pagbili ni Yan Mo ng mga ari-arian. Nagniningning ang mga mata ng kanyang ina sa ideya ng isang mayamang manugang, at naging mapilit na muling makuha ni Fang Lexel ang relasyon. Lumipat ang eksena sa isang computerin, kung saan abala ang isang binata sa paglalaro ng Crossfire. Dumating ang dalawang kumag na magkapatid sa likod ng hangal na kapatid ni Lexel at tinanong siya kung pro ba siya. Tumugon naman ang mayabang na kapatid ni Lexel na kasing galing daw siya ng professional. Nagmungkahi ng isang casual na laban. May isang nanunood na nagudyok na gawing kompetitibo ito sa pamamagitan ng pagtaya ng isang kaha ng sigarilyo. Ang manlalaro, na labis na nalulong sa laro, ay pumayag ngunit taluna ng todo. Grabe ang lamang parang baguhan lang. Napilitan siyang ibato ang 20 sa bagong manlalaro, na maluwag na nagmungkahi na mag-relax ito. Sa pilitang nagbayad, nagreklamo ang manlalaro tungkol sa kanyang masamang araw. Lalo pang tumindi ang tensyon nang makaharap niya ang isang grupo sa labas, na humantong sa suntok sa mukha. Bagamat tila walang kaugnayan, malinaw na ipinakita ng tagpong ito ang kasakiman at mga masalimuot na realidad sa paligid ng kabataan. Balik sa tahanan ng ating bida, pinag-isipan niyang gamitin ang survival points upang magbukas ng karagdagang kakayahan, kabilang na ang mas pinahusay na pananaw sa kapalaran ng iba. Naiinis sa mabagal na pag-usad ng pagkuha ng puntos, inihayag niya ang kanyang pagkadismaya. Ang sistema, na may mapanuyang pangungutya, ay nagpapaalala sa kanya na mahirap ang buhay. Maging ang pagpapabuti ng kanyang hitsura gamit ang puntos ay iminungkahi nito. Habang pinag-iisipan ito, biglang naputol ang mga iniisip ni Yan Mo nang tumawag ulit sa telepono. Sinagot agad-agad ng ating bida. Sumagot ang nanay ni Lexel na mukhang pera at may sasabihin daw sa ating bida. Tinanong ng bida kung ano yun. Tumugon ang nanay ni Lexel kung di ba dati gigil siyang pakasalan ng kanilang anak. Hindi naman ito imposible pero may dalawa silang kondisyon. Ang una daw, lahat ng card niya sa bangko ay mapupunta sa kanilang pamilya pagkatapos nila makasal. Dagdag pa ng gahaman ang pangalawang kondisyon ay kapag nakapasok na siya sa kanilang pamilya Fang, kung sino man ang may problema sa kanilang pamilya, kailangan ng ating bida na tumulong ng walang pag-aalinlangan. Kapalnam ng mukha nito nanay na parang dito lang sa Pinas na ibang manugang. Pagpapatuloy nito na kapag lahat yan ay napagtibay ng ating bida, mapapakasalan niya na ang kanyang anak na Maadera. May masasabi ka pa? Pagtatanong ng gahamang nanay ni Gold Digger. Biglang tumugon ang ating bida na may gusto daw siyang sabihin. Dali-dali nam sumagot ang nanay ni Lexel. Ano ang sabihin mo sakin ng marahan? Huwag ninyo na akong pakilamanan, sigaw ng ating bida. Hanggang dito na muna mga kazens ang kwento tungkol sa ating bida na si Yan Mo. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel. Sana ay patuloy niyong tangkilikin ang ating mga video. Salamat po. Sa susunod na kabanata, magkukross na naman ang landas ng ating bida at si Fang Lexel at hihingi siya ng tulong sa ating bida, dahil sa loko-loko niyang kapatid. Ipapakita ng ating bida ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa harapan ng kontrabidang si Madong at paano na naman niya ito magugulangan. Magsisimula na ang ating bida para palakasin ang kanyang mga negosyo. Makikita na din natin ang tunay na kulay ng dati niyang e-abab na si Fang Lexel na walang utang na loob sa ating bida.